Okay, so yung sa'yo, anong experience mo? Interview, actually, I have 3 interviews. Una, yung dun sa Indian. so, Indian guy, yun sa company ko ngayon. Okay. So yun yung unang in-interview mo pala? Oo, yun yung first na interview ko. Okay, tapos yun, doon ka rin bumagsak? Kasi nakakatawa kasi Indian, so hindi ko masyadong maintindihan. Oo, iba sila magsalita. Iba kasi yung accent nila, you know. And then second, Filipino. Nakakatawa pag ang naging interview, Filipino. Kasi? Kasi, ini-introduce pa nila yung sarili nila na I have this position in this company. So in short, mas mayayabang yung Pilipino? Oo, mas mayayabang mag-interview yung mga Filipino. So yung third naman, yun sa office. So, sayang kasi nakapasok na ako dun sa una. Kaya, yun. Kaya wala, huli na. Huli na, meron na akong employment visa. Oo, yung magagandang, ewan ko ha, kung sadya to nangyayari sa Dubai. Yung magagandang offer din sa akin, last na lang. dumating na nung time na submit ko yung mga original requirements ko sa isang company. So parang, well, talagang, siguro, binigay talaga ni God na kung saan nagtatrabaho ako ngayon. Baka talagang inassign niya sa akin to. Oo, may purpose kung bakit ako nandito ngayon. But then I'm thinking of, yun, gusto kong isingit kasi baka makalimutan ko. Guys, if you are going here in Dubai and then let's say, you're worried na kasi nga hindi ka magaling mag-Ingles, but you're just applying for, let's say, a waiter or yung mga ganong klaseng trabaho lang, not that yung parang executive level, pag medyo mabababang klase lang, you don't have to worry kung hindi ka ganong kagaling mag-Ingles. Kasi nga yung English dito, English Carabao lang. As long as you can make a sentence and you can, you know, kahit balik-baliktad pa yan. Kahit balik-baliktad yung grammar. Basta yung thought nandun. Yeah, pasok na pasok. Pasok na yan. Mali. Pasok na pasok ka dito. Kasi nga, they don't care kung ano yung grammar construction mo. As long as magkaintindihan kayo. Nagkaintindihan kayo, that's already okay. So, sa lahat ng mga natatakot na mag-Ingles, you can come over in Dubai and, you know, get a job. Pasok ka dito. English Carabao. English Carabao. Pero hello, hindi ako English Carabao, no? During my interviews, my God, ako yata ang pinaka-perfect na English speaking. Hindi, wala lang. Yabang? Okay, next. Eto, kasi nga, yung sa Dubai, let's say, if your visit visa, yung visa talaga natin is just 1 month. And then, yun, tulad na sinabi ko kanina, it can be extended with another month. But you have 10 days allowance more. So, that's like 2 months and 10 days. But then, if you're, unfortunately, you cannot get a job during that time, you really have to exit Dubai. Hindi ka na pwede mag-renew ulit or mag-extend ulit. So, it's either you're gonna go home, back in the Philippines, or you're gonna exit in Kish. So, alam natin maraming kwento dun sa Kish ng mga Pilipino na yung iba nasisiraan ng utak because of depression and frustration and everything. So, ikaw na-experience mo kasi mag-Kish eh. Mag-Kish? Ano ba? Kish? Kish. Kish. Na-experience sorry ko naman mag-Kish kasi, di ba? Wait. Sige. Kish kasi is part of Iran. So, labas siya ng UAE. So, exit ang tawag doon. Ayun, tell me your story doon. Ayun nga, kasi nga, nakapag-extend na ako ng another month. Pero nakakatawa kasi, nung time na nag-extend ako, lumabas na yung employment visa ko. So, parang sayang lang. Oo. Sayang yung, labas mo. Yung second na extend ko. So, yun, nag-Kish ako. Nakakatawa no kasi nung pagdating namin ng Kish. Pero A to A lang ako. Airport to airport. So, I don't have to stay there for 10 days, 15 days. Because some of them are staying for 30 days. Or for, 1 month. Or 2 weeks. Ganyan. And, ang chismis sa Kish nga, napakadaming surot. My goodness, all Filipinos who are from there, na nag-i-exit, once na bumalik sila sa Dubai ulit, ang nangyayari, yung gamit nila, hinihiwalay mo yung gamit mo, labhan mo yan, or paarawan mo yan, ganun yung sinasabi. So, maraming surot kasi daw sa Iran. Kaya yun, I'm so lucky naman na I never experienced going to Kish. Wait lang, hindi pa ako tapos. Okay, go ahead. Yun nga, nag-exit kami. Hindi ko alam na, kailangan pala doon yung abaya, talagang balot yung airport pa lang, so kailangan balot na agad. Anong ginawa mo? No, meron naman dong mga damit na papahiramin sa'yo. So, Rent? para ka nakatoga. Hindi, no. It's for free. Okay. You have to wear that on the airport. So, when you're going in the kahit airplane, sa airplane, tatanggalin mo na ulit siya. So, yun, basta hindi ko makakalimutan yung pag-exit ko sa Kish kasi 8 to 8. Tapos pagbalik ko dito sa airport, yun, nagka-problema ka. Nagka-problema ako. Tapos iyak-iyak ka doon. Oo. Kasi
akala ko papabalikin na ako sa Pilipinas. Kasi yung Pero ano mo worried nun ha? Kasi syempre nasa airport ka lang, hindi ko alam kung may pera ka. Airport dito sa Dubai na. Nasa Dubai na. Yun. Kasi yung visa niya, ko, iba yung passport number. So, medyo, ano yun? So, hindi ko pala siya na-check. Akala ko, 1 digit lang. So, guys ha, FYI to everyone, let's say if you have papers, you have to double check yung mga passport number. Na binigay ng company. O yung name mo, minsan baka wrong spelling ka, malaking bagay yun. So, you have to take good care of those information or details. Kasi mahalaga, or else magkakabulilyaso ka. So, ginawa ng mga tao sa airport, so Arabic, dinala nila ako sa departure. So, akala ko, babalik na ako ng Pilipinas. Pero yun, okay naman. Dumating yung PRO namin from the company. So, okay na. Nakauwi ka rin.